ang Best of 7 NBA Finals kontra sa Miami Heat. At 5 Division World Champion Floyd Mayweather Jr. babalik muli sa boxing ring. Darito ang report. Sa wakas, ready nang magbalik boxing ring si 5 Division World Champion Floyd Mayweather Jr. na matagal na ring inaabangang makatapat ni World Pound for Pound King Manny Pacquiao. Pero hindi pa rin ang pambansang kamao ang makakaharap ni Pretty Boy, kundi si Victor Ortiz, ang kasalukuyang WBC welterweight champion. Mismong si Mayweather ang nag-anunsyo nito sa isang status update sa social networking site na Twitter. Magkakaharap daw sila sa September 17 para sa WBC World Championship, kung saan susubukang maagaw ni Mayweather ang titulo ni Ortiz. Gayunman, tikom pa rin ang kampo ni Mayweather sa pinaka-aabangang laban kay Pacquiao. Tinalo ng Dallas Mavericks ang Miami Heat sa Game 4 ng NBA Finals at muling naitabla sa 2-all ang standing sa Best of 7 Games Series. Hindi naging hadlang sa panalo ang pagkakaroon ng lagnat ng star player ng Dallas na si Dirk Nowitzki. Doble kayod kasi ang sentrong si Tyson Chandler na nakalabing 6 na rebound at 13 puntos. Gayon din ang point guard na si Jason Terry. At kahit nalamangan sila ng Miami ng 9 points sa huling yugto, binawian sila ni Terry dahilan upang lumamang pa ang Mavs ng 1 puntos. At sa huling 2 segundo habang hawak ang bola, nagawa pa ng may sakit na si Nowitzki na mag-rip through sabay atake sa kanan para paabantihin sa 3 puntos ang lamang ng Dallas kontra Miami. Mabilis na gumanti ng dunk si Dwayne Wade ng Miami na sinagot ng 2 free throws ni Jason Terry. At sa endgame, nabitawan ni Wade ang bola dahilan upang hindi na makahabol pa ang Miami Heat sa final score na 86-83. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Mga kapuso, magandang balita po tayo. Panukalang pagpapalawig ng lifeline subsidy sa kuryente na dapat sana'y magtatapos sa June 26, inaprubahan na ng Kongreso. Kaya mga kumukonsumo ng mas mababa sa 100 kilowatt-hour, patuloy na makakatanggap ng diskwento sa singil sa kuryente. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Pirma na lang ni Pangulong Aquino ang kulang mapapalawig na ang lifeline subsidy sa kuryente sa loob ng 10 taon. Kailangan matulungan sila. It's just ready for signing. So it's finished. As part of the legislative process, we have completed it. Sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, nakakatanggap ng diskwento sa electric bill yung mga may mababang konsumo ng kuryente. Depende sa electric company, iba-iba ang maaaring matanggap na diskwento. Sa June 26 nakatakdang matapos ang probisyong ito. Pero bago mag-recess ang Kamara at Senado, ipinasa ng 2 kapulungan ang bill na mag-e-extend ng lifeline subsidy. Tingnan naman natin magiging smooth yung magiging transition niya kung ang intent really is upang ang lifeline rates ay magpatuloy even beyond June 26. Ito yung ating i-implementa. Ang mga Meralco customer halimbawa na kumukonsumo ng 20 kilowatt-hour kada buwan, libre pa rin ang kuryente. Magbabayad lang sila ng 5 pesos bilang metering service charge. Ang mga katulad naman ni Lydia Flores na nasa pagitan ng 71 hanggang 100 kilowatt-hour ang konsumo, patuloy na makakatanggap ng 20% discount. Napakalaking bagay na dahil yung matitipid namin, pwede pa namin ibili ng bigas, ulam, mga gamit ng mga bata. Ang isang bahay tulad dito na mayroong isang TV, isang electric fan at 2 bumbilya, kadalasan pasok sa kategorya ng isang lifetime consumer. Pero alam nyo ba, pati pala yung mga may kaya o yung mga mayayaman, posible ring nakikinabang sa subsidiya. Maaring mayroon silang condominium unit o rest house at yung kanilang konsumo dito sa kanilang pangalawang bahay, maaring umabot doon sa threshold na makakabenepisyo sila sa discount kung magkakaroon kami ng leeway na idisenyo yung lifeline program. Aming re-revisahin yung umiiral ngayong lifeline program. Tayo ring mga consumer ng kuryente ang nagbabayad ng subsidiyang pinapakinabangan ng mga lifeline customers. Habang lumalaki ang konsumo, mas lumalaki rin ang halagang inaambag sa subsidiya. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Isa sa tinaguriang bangkang Papel Boys na pinangakuan ng scholarship ng Administrasyong Arroyo, nagrereklamo sa umunay pagpapabaya ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Agad na pa sinagot ng Palasyo at ng DSWD ang paratang. Darito ang report ni Cara David. Nais ko pong ipakilala sa inyo, ito, sina Jason, Jomar at Erwin.
Ang tatlong batang ito mula Payatas ang nagsilbing mukha ng adhikain ng Administrasyong Arroyo noong 2001. Sila ang mga tinaguriang bangkang papel boys dahil sa mga hiling nilang isinulat sa bangkang papel gaya ng lupa, edukasyon at trabaho. Makalipas ang 10 taon, malapit nang matupad ng isa sa kanila ang pangarap. Magtatapos na sa kolehiyo si Erwin Dolera, isang scholar ng gobyerno at mass comm student sa Trinity College. Pero ayon kay Erwin, mula nang bumaba raw sa pwesto si dating Pangulong Arroyo, lumabo na rin daw ang pangakong edukasyon sa kanya dahil sa aniyay pagpapabaya umano ng bagong administrasyon. Porke ba hindi na si former president yung presidente, ganun-ganun na lang pinabayaan na nila kami. Nung time po sa administrasyon ni Arroyo, mabilis sila mag-process yung pagpoproseso. Pero po sa ngayon, bakit parang naging ganun, na parang ang bagal? Pero ayon sa DSWD, hanggang 2010 lang daw talaga ang pangako ng Administrasyong Arroyo sa bangkang papel boys. Inirekomenda naman daw ng DSWD si Erwin sa Study Now, Pay Later program ng gobyerno. Pero tinanggihan na raw ito ni Erwin. Kaya inakala ng DSWD na hindi na kailangan ng bata ng pantustos sa edukasyon. Wala naman pong politika, mga bata po ito, edukasyon po ng mga batang to. Huwag ho nating lagyan ng kulay. Kung yung iba ho, gusto ho silang gamitin bilang political prop, sa amin po, hindi po ganun ang kalakaran. Pero paglilinaw ni Erwin, pagbaba po ni former president, ay sabi niya po sa amin na ipapasok niya kami sa Study Now, Pay Later, which is hindi naman po namin tinanggap kasi hindi po ganun kasapat yung ibibigay doon. Ipinakita rin sa amin ng DSWD ang sulat ni Erwin noong January 10, 2011 kung saan sinabi niyang Pangulo na raw ng St. Luke's Medical Center na siyang may-ari ng Trinity College ang sasagot sa kanyang huling taon sa kolehiyo. We were made to understand na okay na, merong naghasagot sa kanyang educational needs. Full scholar si Erwin sa Trinity College ngayong pasukan matapos manalong Student Council President. Pero kulang pa siya ng pambayad sa miscellaneous fees. Sinamahan siya ng staff ni Congresswoman Arroyo para bayaran ito. Nangako naman ng Malacanang na kung may pangangailangan pa si Erwin, handa ang Administrasyong Aquino na bigyan siya ng full scholarship. Para sa unang balita, Cara David reporting. Alamin po natin sitwasyon kung may pasok ang mga estudyante sa Calabar Zone area. At nasa linya po si Director Lorna Dino ng DepEd Region 4A. Director Dino, good morning. Good morning, sir. Opo, ano pong deklarasyon ng Region 4A kaugnay po ng masungit na lagay ng panahon? Sa ngayon po, the regional office has not declared suspension of classes, but I leave it to the different division superintendents to coordinate with the local government units as regards suspension of classes. So sa ngayon po, ang Batangas City lang po ng superintendent natin, si Superintendent Reynoso po, ang nag-confirm ng suspension of classes. At sa ngayon rin po, 6 po na schools natin sa Batangas City ang ginagamit na evacuation centers. Hindi pa po natin superintendents po sa Calabar Zone ay patuloy po nagmo-monitor ng mga classes, mga eskwelahan natin. Opo. At hindi pa po ako nakakatanggap ng declaration of suspension sa iba pong bahagi ng Calabar Zone. Okay, so Batangas City lang po, Director. Opo. Sa ngayon po. Okay, maraming salamat po. Opo, marami din pong salamat. Magandang araw po. Director Lorna Dino po ng DepEd Region 4A. Samantala, para maiwasan ang pagbahabunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, Flood Control Unit ng MMDA naglilinis na ng mga drainage, partikular sa kahabaan ng Espanya. May live report si Love Añuver. Love! Tama ka, Rhea, no? Nakita nga namin kanina dito sa kahabaan ng Espanya, itong mga ilang mga naglilinis or nasa flood control unit ng MMDA. Busod nga ito doon sa pangamba rin nila naman na baka magkaroon ng pagbaha dahil alam naman natin na ang Espanya ang isa sa pinakabahain lalo na pag tuloy-tuloy ang pag-ulan. Nakikita natin ngayon sa inyo yung mga telebisyon, yung pong pag-aabat ng ating mga taga-flood control na huwag magtuloy-tuloy itong nabubuong mga tubig sa Center Island ganitong Espanya, dyan, particularly dito po sa may Craig Street. Ayan. Kaya naman po nagkakaroon daw ng mga pagbabara dito sa ilang drainage dahil rin po sa mga basura na itinatapon na ng ilang mga hindi disiplinadong tao dito po sa may area ng kahabaan po ng Espanya.
tinututukan po nila yung ilan pang mga lugar dito po sa Espanya para kahit paano ay hindi magkaroon ng abala sa mga motoristang daraan. In general, Rhea, at sa ating mga kapuso, lalo sa ating mga motorista na kinakabahan kung mababahayin ba sila sa kahabaan ng Espanya, maayos naman at hindi pa naman nagkakaroon ng matinding baha dito po sa Espanya. Yan muna ang aking update mula po dito sa may Welcome Rotonda. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Love Anyover. Isang mambabata sa Amerika umaming nagpadala ng mga malalaswang larawan ng kanyang sarili sa mga nakarelasyong babae sa internet. Sa maluha-luha niyang pag-amin sa isang press conference, sinabi ni New York Representative Anthony Weiner na nagsinungaling siya nang sabihin niyang na-hack ang kanyang Twitter account kung saan na-post ang naturang larawan. Nagpapadala raw siya ng kanyang mga malalaswang larawan at mensahe sa 6 na online affairs na kanyang kinasangkutan. Pero giit niya hindi niya personal na kilala ang mga babae. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang asawa at ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Sa kabila ng kanyang revelasyon, sinabi niyang hindi raw siya magbibitiw sa pwesto. 2 elepante nag-amok sa southern India. Isang college compound at residential area ang binulabog ng 2 elepante. Sa galit ng mga elepante, isang baka at isang tao ang kanilang napatay. Napakalma lang ang 2 hayop matapos silang maturukan ng tranquilizer. Ayon sa mga otoridad, posibleng nabulabog ang mga elepante sa gubat dahil sa pagliit ng kanilang teritoryo. Cleanup operations sa southern at eastern China puspusan na kasunod ng matinding ulan at baha roon. Hindi bababa sa 24 na ang kumpirmadong patay, habang mahigit 100,000 naman ang inilikas. Sa ngayon, naabot sa 1,000 sundalo, pulis at rescue workers ang nagtutulong-tulong sa pagsasagawa ng relief operations. Ang latest showbiz balita ay atin na po ni Luan D. Luan. Thanks, Igan. Hollywood pop princess Britney Spears personal na ininspeksyon ang stage na gagamitin niya sa kanyang Femme Fatale tour sa Amerika. Pinanood pa ng singer ang visuals na gagamitin sa kanyang nalalapit na concert tour na magsisimula sa June 16 sa Sacramento, California. Pagkatapos nito, magtutungo naman ang singer sa Europe para sa pagpapatuloy ng kanyang concert tour. Ang kanyang Femme Fatale album ay platinum na at nag-number 1 na sa Billboard 200. Latin superstar Ricky Martin masayang tinanggap ng kanyang fans sa kanyang pagbisita sa Argentina. Nakipagkita rin si Ricky kay President Cristina Fernandez ng Argentina. Ang singer ay kasalukuyang naroon para gumawa ng music video at i-promote ang kanyang latest album. Bukod dito, usap-usapan din ngayon kung totoong may balak ang Puerto Rican singer na magpakasal sa Argentina kung saan legal ang same-sex marriage. Last year, umamin si Ricky that he is gay. Pero agad naman niyang itinanggi na may plano nga siyang magpakasal sa Argentina. International singing sensation na si Charisse, binura na ang kanyang Facebook page. Sa kanya namang Twitter account, nakapost ang dahilan kung bakit niya i-delete ang kanyang FB. Ang ilan kasi umano sa kanyang fans ay pakitang tao lang daw. Ikinalulungkot din daw ni Charisse ang pagiging mabait lang daw ng ilan niyang mga tagahanga kapag kaharap niya ang mga ito. Una pa lang yan sa aking listahan ng latest sa showbiz. Marami pa akong updates mamaya, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, presyo ng manok sa ilang pamilihan tumaas. At siyam, sugatan sa paghagupit ng malakas na hangin at ulan sa Chile. Balikan na po natin sila Monica at Arn sa isang paggawa ng PE uniform dyan po sa Novaliches. Monica, Arn. Yes, salamat Igan. Nagbabalik nga tayo dito.